Tomas. Oras sa Father Jerry Orbos, alas 8:10. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Kayo po ba ay naniniwala sa kasabihang little learning is a dangerous thing? Ito siguro po ay reminder sa ilang mambabatas natin na hindi mga abogado at ni-fight pa lamang po sa legislative branch. Para hindi naman magmukhang katawa-tawa, ha? Ayan, lalo sa mga public hearing po, mahabigan, ha? Na napapanood sa telebisyon. Siguro dito natin namimiss ang delayed Senator Juan Flavier, ha? Abay, nung nasa Senado po ang Senator Flavier, siya po ang gumagawa nagsasagawa ng lecture sa mga neophytes na mambabatas natin para alam yung kanilang ginagawa, paggawa ng mga panukalang batas at siyempre decorum, parliamentary rules sa ating Congress. Damdaming Bayan. At siyempre, marami tayong issue ngayong mahabigan. Abay, ano ba talaga kuya ate? Ha? Director Jimmy Santiago, Senator Risa, ha? Abay, kayo ba ay chinuchubibo o pinapaikutan? Alin ba ang tama rito? Abay, sabi ni Senator Risa kahapon, kinukot ang NBI na nakalabas na ng bansa si former Mayor Alice Goo ng Bamban Tarlac. Pero sinasabi naman itong abogado ni Alice Goo na si Attorney Stephen David, andito raw po ang dating mayora ng Bamban at pati yung abogadong si Attorney Galicia, yung nag-notaryo po mabigyan ng kanyang counter affidavit. Abay, nagkita raw sila nung Miyerkules doon sa panayam ng 2x2 kanina. Ano po mahabigan, ha? Ano ba talaga? Abay, medyo masalimuot, ha? Abay, sino ang nagsasabi ng totoo rito? Sinong papaniwalaan natin? Si Senator Risa Hontiveros at ang NBI na nagbigay ng report. O itong si dalawang abogado, si Attorney Stephen David at si Attorney Galicia. Ayan, masalimuot mahabigan, ha? Ano pa talaga? Abay, itong ginagawa ni Mayor Alice Goo ay talaga namang medyo kakaiba. Damdaming Bayan. At good morning sa mga gods of Padre Faura. Abay, ang Supreme Court abay, pinagmulta po mabigan ang isang kilalang abogado, ha? At din ng law school ang University of Santo Tomas. Aba, lupit nito, ha? Mamaya pag-usapan natin yan dahil marami tayong issue ngayon. Abay, mainit, kontrobersyal. At siyempre po, mabigan ni katulad na naman itong pagsasapa ng kaso ni aktor Sancho Mulak. At yung sino yung singer na isa, ha? Gerald Santos, na sinasabi po mahabigan na 15 anyos pa lamang daw siya naman ay ni-rape ng isang musical director ng GMA7. Nakalungkot po, ha? Ang dami mga sabagay yung mga ganyang issue open secret na lalo sa larangan ng showbiz, di ba? Lalo mga bagito, ayan, mapalalaki, mapababae, kung gustong sumikat, kailangan dumaan ka muna sa palad ng mga talent managers o mga executives
yung mga nasa entertainment industry. Damdamin Bayan. Kailan kaya matatapos yan? Pero good morning, Mr. President. Abay, ano man ang mga issue natin ngayon? Abay, ito naman ang maganda. Meron naman tayong good news. Abay, tama ba ito, Mr. President? Good morning, naimbang bigat po Pangulong Bonget Marcos. Dahil ang sabi ng ating bubit dyan sa Department of Agriculture, aba, eto mga misis, sa kabila ng mga maraming issue at mga kontrobersya, ito ang kailangan natin. Abay, tama ba ito, Secretary Francisco Kiko Chulaurel? Ang Department of Agriculture daw, mga ating mga misis, mga lola, ay maglalagay ng 1,000, wow, 1,000 kadiwa center sa buong Pilipinas para meron pa tayong mabiling mga murang bilihin, mga misis, katulad nung unang dating panahon. Abay, yan ang maganda. Secretary Hans Leo Kakdak. Damdamin Bayan. Yung pinag-usapan nating una, sige, babalikan natin yan, ha? Mamaya i-discuss natin dahil itong abogado, ha? ng isang mambabatas, nagsagutan pa sila, mahabigan, ha? Abay, talagang nagtalo pa, ha? Dahil nga naman yung neophyte na mambabatas, hindi nakikinig kasi sa mga batikan na, ha, dyan sa Kongreso, mahabigan, ha. Dapat sumusunod tayo sa mga nakatanda, ika nga, ha, na malawak na ang eksperyensya para hindi po tayo magmumukhang katawa-tawa, ha? At inosente o kaya walang alam sa mga batas at parliamentary rules. Damdamin Bayan. Nasa ating linya na pala, mahabigan, si Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers. Unang alamin nga natin ang update dun sa ating mga kababayan sa Lebanon. Secretary Hans Leo Kakdak, sir, magandang umaga po sa inyo, Secretary. Yes, naimbag bigat Apo, and good morning po to your listeners and viewers. Naimbag nga bigat po, Secretary Hans. So ano po ang order ng ating Pangulong Marcos? I-repatriate na ba natin ang ating mga kababayang OFWs mula po sa Lebanon? Yes, definitely. Meron ng direktiba ang ating Pangulo na ensure ang safety and protection ng mga OFWs natin sa Lebanon. Sa ngayon ay meron tayong mga OFWs sa southern cities kasi ang hidwaan nandun sa timog bahagi ng Lebanon, Hilaga, northern part ng Israel. Doon mismo sa border towns na kung saan nagpapalitan ng putukan, wow, ay wala nga ng Pilipino doon na ilikas po. No? May mga southern cities na higit kumulang mga little less than 100 ang nasa talaan natin na together with the DFA na mga OFWs na nando doon, Pilipino na nando doon. Ngayon, ang sinasagawa ay mailikas, una in-country evacuation. Yan ang ginagawa ngayon. May shelter na tayong tinalaga. Dadalhin sila sa shelter, preparing them for eventual repatriation. Meron na tayong napipintong mga 45 na unang uuwi. Hopefully by the end of this week, they are just being processed through immigration procedures courtesy of our embassy in Beirut and our labor attaché, our migrant workers office in Beirut. Ito lang, patuloy lang ang ating effort. Nanawagan ng embahada na magsidikas na, umuwi na, dahil may voluntary repatriation. Alert level 3 ang nakatalaga ngayon. Wow. Alert level 3. So, patuloy lang pagmamanman ng sitwasyon. At tayo nakahanda, definitely tayo nakahanda sa repatriation. At sa kapag lumala ang sitwasyon, tayo rin nakahanda. May mga contingency plans tayo sa bilang paghahanda natin dito. Anong ibig sabihin ng alert level 3, Secretary Kakdak, sir? Alert level 3, just to put it into context, 4 ang alert level, pinakamalala ang alert level 4, mandatory repatriation. So, kumbaga pangalawa na to sa pinakadelikadong sitwasyon, alert level 3, voluntary repatriation mode. Kaya nga ang tono ng ating ambassador sa Beirut ay paghihikayat at malakas na paghihikayat sa ating mga kababayan na lumikas na, umuwi na,
para makaiwas sa bumabalot at tensyon na ang nakikita natin ay posibleng lumala. Wow, oho. Ayan, tayo lang ba o pati ibang nationalities ay naganda rin ng repatriation, Secretary Kakdak, sa Lebanon? Ako, wala akong personal knowledge dito, pero ang pinapalagay ko sa ganitong sitwasyon na patay sa nakaraan ding karanasan natin ay lahat na yan meron ng paghahanda. Kasama na dyan yung mga bansa na katulad natin na maraming mga workers sa Lebanon. Alam natin na ayan, medyo tumitindi ang sitwasyon sa pagitan ng Hamas at Israel, Secretary. Pero bakit ang ating mga kabayan parang ay pang umuwi at gusto manatili sa Lebanon? Kasi nakikita natin na karamihan ng mga OFW sa Lebanon ay mga kasambahay. Kaya nakikita natin na meron silang paghuhusga na safe sila sa mga tahanan kasi ang lugar ng kanilang pinagtatrabahuan, ang mga tahanan ng kanilang employers. So pag ganyan ang sitwasyon, katulad din natin dito sa Pilipinas, ay talagang gawain ng isang may-ari ng tahanan, mambahay, na gawing safe ang kanyang lugar, ang kanyang katayuan. So, yan siguro ang nararamdaman ng mga kababayan natin. But nevertheless, iba yung estado o sitwasyon sa isang bahay kung saan may pakiramdam na safe ang isang tao. Pero iba rin yung kabuuang assessment na posibleng padating na paglala ng sitwasyon, di ba? Maaaring hindi lang alam ng mga kababayan natin yung posibilidad na lumala yung sitwasyon sa labas ng bahay na yon. So, yun lang ang pinapaabot alam ni si Ambassador Balatbat over the weekend na mayroong tensyon at may posibilidad na lumala ito, kaya't kailangang magpa-repatriate na. Wala pa naman last year, di ba, ang direktiba ng ating Pangulo ay magbigay ng free repatriation service, on-site assistance, welfare assistance, and post-arrival repatriation assistance. Yun ang whole of government approach. Kaya nagbibigay tayo ng financial assistance. Ang DOH Sected, nandiyan dyan, Herbosa with the medical assistance, physical and psychosocial. And then si SecRex, Quetzalian, nandiyan dyan yung kanyang mga social workers din pagdating ng Pilipinas, ng mga nanunumbalik, may financial assistance at livelihood din sila. Ang TESDA, nandiyan dyan din. Si DG Benitez na magbibigay ng mga vouchers kung saan pwedeng mamili yung mga returnees natin kung anong gusto nilang libreng skills upgrading, skills enhancement pag-uwi ng Pilipinas. Kasi yan yata ang isang pangamba na ating mahabayang OFW sa Lebanon, Secretary. Pag-uwi sa Pilipinas, baka daw wala silang makuhang hanap buhay dito. Well, dito pa lamang sa nakaambang financial assistance natin, unprecedented ito, 100,000 doon sa mga nanumbalik na, but ang direktiba ni Pangulo ay repasuhin yung halaga ng assistance at taasan pa. Tinaasan natin ng 150,000. Yan ay mga 3 hanggang 4 na buwang sweldo. Halaga niyan. So kahit pa paano may pantawid sa tingin ko, Tadeo, at sa tingin ko ay magkakaroon ng kahit papaano, no? Sabihin na natin pantawid o tulong sa mga nanunumbalik. Ayan, sana yung maging safe ng ating mga kababayan. Anyway, Secretary Kakdak, sir, ayan, just again, and good luck. Haharap yata kayo ngayon sa commission and appointment sa Secretary, sir. Yes, Agyaman na Kapo. We need all the help and the prayers. Maraming salamat. Thank you very much, Secretary. Maganda umaga po. Thank you and good morning. Yes po, God bless po. Mga kaibigan, Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers. Ayan, Attorney Art Paras, ha? Ayan. Huwag masyadong pahirapan si Secretary Kakdak sa commission and appointments, ha? Magaling naman yung mama at saka masipag. Daming bayan. Babalikan po natin ang mga issues. Nako, talaga, ha? Gusto yung malaman kung bakit ganon, ha? Nagkasagutan isang mambabatas ang kanyang chief of staff na abogado, ha? Dahil hindi sumusunod si bossing. Ayan.
Alam pa niyo mahabigan ni dapat kasi nakikinig sa mga ano ha. Abay sabi nga ni former Senator at Defense Secretary Orly Mercado. Sabi nga di man tayo masyadong marunong, sabi niya. Kung kuka tayo ng staff, abay yung magaling na pwede tayong turuan, hindi yung tayo pa ang magtuturo nga naman. So siguro dapat ito ang dapat gawin pahinggan ng isang mambabatas. Huwag masyadong magpapasiklab sa mga public hearing. Baka tayo po ay mapahiya lamang. Daming bayan. Babalikan natin yan. Good morning, Chief Justice Alexander Jesmundo. Allah! Bakit, ayan, may desisyon po ang Supreme Court and Bank Mahabigan. Pinagmulta ang isang kilalang sikat na abogado, ha? Yung kanyang law office, isa po sa mga top law office dito sa bansa, ha? At ito po ay Dean ng College of Law. Bakit pinagmulta, ha? At paano niya ito tinanggap, ha? Ayan, good morning. Abay, Supreme Court Associate Justice Sam Gaerlan. Ikaw pala, Justice, ang ponente rito, ha? Daming bayan. Oras Justice Rick Rosario at Justice Joe Lopez, Justice Dima Ampao. Ganap na alas 8, ay sabi ni nambubit natin sa Supreme Court, sabi kung ang Justice Sam Gaerlan matikas yan. Abay meron pang mas matikas at walang kumu-question dyan. Ito ang boy next door ng Supreme Court, Associate Justice Maidas Marquez. Daming bayan. Oras ganap na alas 8:26. It started the whole world crying, but I didn't see. Is this a joke, Sister L? Oh, anong joke lang ay? Ayan, itong ginagawa ni Mayor Alice Guo. Alam mo Lakay, Aha. iniisip ko may kambal ba siya? Ayan, Oo, kasi may record daw siya ng kanyang arrival doon sa Singapore at Malaysia. Malaysia daw muna. Malaysia Ayan, at ayan. papuntang Singapore. Ayan, narinig mo yung report ni Senator Risa Hontiveros kahapon sa Senate. Kanina na-interview kong Angel Palmone si Miss Dana Miss Sandoval. Dana Sandoval ng Immigration. At kinukumpirmang nasa lumanding sa Malaysia. Pumunta ng Singapore. Ayan, nag-reunion. Ayan. Pero ang ano Lakay, yung dalawang abogado Yun naman na nga. na nakausap naman dos por dos na nagsasabing nakausap nila nitong Agosto lang si May ang expelled na mayor ng Bamban May Tarlac. twist po mga Oo. kuya, mga ate, ha? Ayan. Abay, ang sabi po ni Attorney Stephen David, ang lawyer ni Alice Guo, dito. Ayan, sabi naman nung nagnotaryo ng affidavit ni Mayora, ha? Hindi, Miyerkules sila ng gabi. Ninotaryo ko pa. Nakita ko ha? siya. Oo. Kaya lang, Attorney Galicia, siya ba talaga yun? Kasi hindi daw bumaba ng kotse nung iabot Pero yung... nakita niya raw Lakay nakasombrero ng itim, nakaputing ganon? damit, Oo, ayan. at naka-jeans. Kumpleto yung detalye, ha? Oo, Ayan. kinausap pa nga raw siya Lakay, di ba? Sabi daw, wala na daw sa kanya kasing... Ano? Wala na sabi daw siguro, gustong magnotaryo yata. alam mo kung hold departure order, kaya pwede akong umikot-ikot lang. Anyway, mahabigan ni Masalimot. Anyway, ha? Ginagalit nyo ang beauty ni Senator Risa Hontiveros, ha? Para sa pinaglalaroan Senator Wina Gatchalian, ha? Sabi nga Abay, ni Senator Reese. para kayong pinaglalaroan, ha? Ginisa daw sila sa mantika, sariling mantika. Oo. Anyway, sandali lamang bago ang mga reports at sino daw ba yung mambabatas at kanyang abogadong nagsagutan? Bakit? Yung mambabatas hindi sumusunod. Ayan. Kaya sabi nga natin na Sister L, little learning is a dangerous thing. Ha? Kaya dapat sumusunod sa mga nakakaalam at siyempre
lawyer yan, mas maraming may alam siya doon sa tungkol sa batas. batas. Ayan, Batas. at parliamentary rules. Pero sandali lamang bago ang joke dyan. Ito nga muna siyempre gusto natin maganda ang araw natin. Mamigay muna tayo ng Aguinaldo ngayon sa ating DZRH Malakas Aguinaldo promo. Dyan sa may, kina ninyo mulak? Ha? Sa Santo Niño, Quezon City. Santo Niño, Quezon. Saan ba yung Santo Niño sa Quezon City? Medyo hindi ako familiar na Oo kayo. nga, ayan. Alam natin, Cruz na Ligas. Cruz Ay, na mga Ligas. ganyan, ha? Mga prominent na lugar no? Mga alam na alam. Alamin nga natin kung nasaan ang Nino ng Bayan na umigay ng Aguinaldo ngayon. Ilang days before Christmas, Sister M? 127 days lakay. Bilis ng panahon. Lakay, ano ka ba? Ilang weeks na lang. Oh, ano ba ngayon? August 18. More than one More week than na one lang. week Bear na lang. ha? Bear months Ayan. na, nako. Lalabas na. Pakawalan na si... Jose Marichan. Joe Nakasilip Marichan. na. Asan ba ang Ninong ng Bayan, Sherwin Alfaro? Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. People making lists, buying space. Chill-chill lang po tayo mga misis, mga ateng, mga lolo, mga lola. Abay sa mga taga-barangay Santo Niño, Quezon City, ha? Abay lakasan yung mga radyo at andyan umiikot ang Ninong ng Bayan para mabigyan kayo ng limpak-limpak na Aguinaldo. Ninong Sherwin, ayan, meron ka na bang nahuli dyan nabibigyan ng Aguinaldo? Sherwin. Yes, magandang umaga na kay Deo. At syempre dito sa Barangay Santo Niño sa Quezon City, talaga namang huling-huli natin na nakatutok dito sa kanyang radyo. Ayan o kanyang radyo, pagkalit-lit pero pagkaingit. Wow. Ang battery yata, motolite. Oo, dahil kaya habang nag-washing sinari dito ng mga nagpapalabas sa kanya, syempre, nakikinig pa rin siya sa DZRH. Nanay, pangalan niyo po? O, si Aling Perla Mendez. Perlas ng Silangan. Kaya dito sa Barangay Santo Niño, Aling Perla. Ano, kumpare ko yung ano dyan, yung kagawad ng barangay. Oh, si Niya si Kagawad. anong pangalan? Perlas? Si Aling Perla Mendez. Perla Mendez. Si kagawad Hili. Hindi, pangalan niyo, Perla o Perlas ng Silangan? Birthday ko kahapon. Aba, birthday pala. Bigyan mo ng pampasaya ng birthday yan. Oh. Kaya pala walang pasok sa Quezon City kahapon. Ka-birthday niya pala si Manuel Quezon. Oo. Si Most Worshipful Luis Quezon. Kasi marami ito apo. Meron naman akong cake isimada, medyo kadila. Basta yan na. Aba, i-extend natin ang birthday mo, Aling Perla. Sherwin, bigyan mo kagad na Aguinaldo si ate para ma-extend ang kanyang birthday celebration. Umaga, Aling Perla. Hindi yung makalma. Yung I love you. Lahat ng mga announcer, paborito namin yan. Ba, talagang Dito yung makalma ang paborito. bigyan mo ng 1,000 na Sherwin. Ayan. Congratulations. May sumasayaw pa si Ate Perla. Para masaya, Ito na kayong ano mo. bigyan. Ito na kayong singer mo na Deo. Yung ba ang kanyang yung el jingle campaign mo. inaabangan? Yung campaign. Ayan. Sumayaw pa si ate. Sige, pasayo mo si ate. Kinasayaw daw niya yan na kayong Ganun ba? Deo. Ito ka. Para mas masaya ang sayaw ni Ate Perla, bigyan mo pa ng vitamin. Ayan, vitamins, vitamin E. Perla, bibigyan natin siya ng vitamin E. Yan ang vitamin E. Yan, vitamins, yes.
Ate, 2 kutsarita lang para sa'yo, ha? Ayan. Dalawang kusarita lang daw kainin yan, ha? Pero dapat ternohan yan ang Ayan, Yes, dapat chaser. may RC. Salamat! At siyempre, kailangan may pulutan. Aha. Oo. Para mas bongga ang birthday mo, Mhm. kailangan nawawala ka. Ayun! Oh, may payong pa. May payong pa. Puting-puti. Ganda. Oo. DZRH na umbrella. Hindi ka na Ayan. maulanan yan. Aha. Umulan mo na ismag. Ay, ako may t-shirt ako. Ang dami at syempre meron pang grocery. Ayun! Ang sarap naman ng birthday ko. Aba. Diba? Ate, Thank you po. Ate Perla, ilang taon na po kayo? 65 po. Oh, dahil 65 years old ka, Ate Perla, Sherwin, dagdagan pa ng 1,000 para Oh. lalo masaya ang birthday ni Ate Na, Perla. wow naman! 1,000 pa. Another 1,000. Yes! Ayan. Grabe oh. naman. Iba talaga sila, Kay. Hindi na magkanda mayaw na kay kung ano gagawin. Salamat. Ayan. Ano nangyari sa buhay ko ta? Diyos ko. Sige po. Sige po, Ate. Ate, dahil meron ka ng... Teka muna, Sherwin. Kantahan muna natin si Ate. Kaya araw-araw. Sabado lang kasi wala eh. Ayan. Pag-programa ka rin daw ng Sabado na kay. Ganun ba? Hindi na pinahinga sila, Kay. Ate, Sabado tsaka Linggo, araw po ng labada ko tsaka pamalansya yan eh. Labandera po ako, tsaka planchadora. Aba, pareho pala tayo. Oo. Ate, bago ka na yung pakawalan dyan, kakantahan ka muna namin ng happy birthday. Oh, sumayaw pa talaga si Ate. Parang yung step ni Ate, isa lang eh. Isang direction lang gano'n. Naku, Ate Perla, kung sumayaw... Salamat po. Kung sumayaw pala si Erwin, si Ate Perla, parang si Bini. Ayan. Parang si Tini Perla. Bini Perla. Magpapantrop ko pa yan. Okay, maraming salamat po at happy birthday. Meron pa siyang customer na naghihintay na kay. Ganun ba? Sayang din daw. Oo naman. Kahit sa paglalabas. Kasi umungugong na po ito. Okay po, happy birthday, Ali Perla. Maraming salamat Ate Perla at maraming salamat din sa mga nais manalo ng 1,000 pesos tumutok lang sa Visa H. Baka kayo nasusunod nating winner sa Visa H Mas Malakas from RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Aling Perla. Happy birthday po. Happy 65th birthday. Yes, oo. Senior na pero naglalaba pa, namamalansya pa, nagtumata pa ng Hindi siya labada. mukhang 65 lang Oo, kaya. masigla, ha? Mas bata tingnan. Ayan, ganyan po pagka masipag. Ayan, Yes. hindi po nanghihina kaagad. Tsaka masayahin. Mukhang Yes. masayahin siya lakay eh. Naman, Isipin mo yung jingle mo, sinasayawan niya. Oo, mantakin mo yan. Maraming salamat ninong Sherwin Alfaro. At babalikan po natin ang mga reports. Si standby Giselle, aba si Mayora, ha? Abay sabi ni Hindi kaya Mayora ito yung Giselle. nakita ha? ni, Oo nga. ni attorney. Giselle, hindi ba ikaw yung kausap ni Attorney Galicia sa Bulacan noong Miyerkules ng gabi? Ha? Abay, may nagko-confirm naman kay Senator Risa at sa NBI, sa Director Santiago, Jimmy Santiago. Abay, ang presidential anti-crime, presidential, yung PAOK-CC Meaning ng Presidential Organized Crime Commission. Crime Commission. Kinumpirma ng PAOK-C na si Alice Go ay dumating sa Indonesia nitong linggo. Ayan. Kaya lang, baka bumalik na rin dito sa Pilipinas. Oo nga, lakay Kaya na. kausap ni Ate Negalisa noong Miyerkules. Ha? Kasi ang lumalabas July. So Oo. kung July, may possibility na nakabalik na siya ng Pilipinas. So, Ano ba ito? Inuuto ba tayo? Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Teo Macalmat.
O wala si Deo makalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit, Nako, anong sabi ng bubit mo, Senator Jinggoy? Grabe, ha? Nadagdagan pala ng biktima ng pangahalay, rape, ha? Hindi lang pala si Sandro Mulak, pati si yung si Gerald Santos. Diyos ko, 15 years old. Ayan, abay pinagsamantalahan na. Pero ayon na sa ating bubit, Sister L, nasa ating linya pala Senator Christopher Bongo, ha? Ayan, Ang chairman man ng Senate Committee on Health. Sandali lamang let mula sa Malacanang standby, Giselle. Abay, alam po niyo mahabigan may mga former health secretaries ang tumututol din, sumusuporta, ayan, tumututol dun sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Nasa ating linya Senator Bongo. Senator Bongo, sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Deo at Ma'am Elaine. Sister El, magandang umaga po sa inyo lahat, mga kababayan ko nakikinig. Dayo lang po, Senator. Po talaga. Si Sister L lang. Ayan, Sister L. Sister L. Good morning, Sen. Ayan, Senator, bago nga natin pag-usapan yung issue ng health, Senator Bongo, dito nga tayo kasi kahapon yung mga Olympians nandyan kahapon sa Senado at binigyan ng parangal, incentive at meron pang cash incentive na ibinigay. So bilang chairman ng Committee on Sports and Committee on Health, Senator Bongo, ano ang maitutulong pa natin sa ating mga atleta, lalo ng mga Olympians na pwede pang magbigay ng karangalan sa ating mga Pilipino sa darating na Olympics naman sa Los Angeles, California, USA? Una-una, congratulations po, no? Binigyan po ng parangal kahapon ang ating mga Olympians headed by our golden boy, Carlos Yulo. History, 2 gold po, no? History na po ito sa atin. First na nagkaroon tayo ng 2 golds sa Olympics. At yung 2 bronze medalist natin, alam nyo, si Nesty Petesio, taga Mindanao po ito. History na rin po sa kanya na 2 magkasunod na medalya, no? Silver medalist po siya noong Tokyo Olympics, ngayon sa Paris Olympics, bronze medalist siya. Siya lang po yung gano'n na magkasunod po na 2 Olympics na meron siyang dalang medalya. At si Ira Villegas naman po bilang bronze medalist. Nakakatuwa at nabigyan po ng cash incentives ng Senado. Nag-ambag-ambag po yung mga senador. Ngayon ako naman bilang chairman po ng nabigyan rin po ng parangal din lahat, no, ng participants, yung mga sumali sa Olympics. At ako, bago pa po sila umalis, hindi pa sila nagko-compete, a month prior their departure, nagsulong ho tayo na through PSC na mabigyan sila ng tigpa 500,000 each lahat ng nag-participate sa Olympiad. At pinagpiling ko bago pa sila umalis, hindi pa, iba naman po yung nanalo na ito ngayon is gusto nating suportahan sila at makapagbigay po ng moral support, no? Sabi ko nga sa kanila, go for gold tayo. At minsan lang tayo dadaan sa mundong ito kung anong karangalan na pwede natin ibigay sa ating bayan. Gawin na natin ngayon at finally nga po. Nagbiroan nga kami ni Carlos Yulo, di ba? Sabi ko, paalala ko sa inyo, alam mo, bira lang tong Olympics. Sabi ko, go for gold. Tinoble pa niya ang gold na nakuha niya. Kala ko sabi mo, go. Patuloy po ako susuporta sa ating mga Olympians bilang chairman po ng Committee on Sport. Panahon ko po, 2019, as chairman ng Committee on Sports, parati nating pinaglalaban ang suporta sa PSC, budget nila, ako ang nagdi-defend yan. In fact, noong 2022 to 2023, pagdating ng 2023, yung budget proposal nila ay from 200 million, naging 1.2 billion. So, naging times 5 po, times 6 yan parati ang kanilang budget na natatanggap. Dahil kasama na rito yung suporta sa Paris Olympics, SEA Games, yung mga grassroots programs, Asian Games, Batang Pinoy. Diyan sa Batang Pinoy, diyan natin na-discover yung mga athletes natin. Patuloy ko akong susuporta, pero gaya ng sinabi ni Carlos Yulo,
Sabi niya, hindi lang po pera ang importante. Ang importante rito, yung suporta ng gobyerno at ng pribado, no? Kaya yung pagkain, importante, equipment, at mental issues, napaka-importante po nito na nakafocus po ang ating mga atleta. At nagsulong rin po tayo na ma-repair ang Rizal Memorial Coliseum, no? Pati itong field sports, maraming tulo. Dapat komportable ang ating mga atleta sa kanilang mga sports equipment at saka sa mga pagte-training nila. So yan po yung mga isa sa ating sinusulong at patuloy po akong susuporta sa kanila sa next year's budget nila. Susuportahan pa rin natin at preparation natin sa LA dito sa Los Angeles Olympics. At magkakaroon po tayo ng post-evaluation sa Senado sa susunod na linggo. Pag-usapan po natin para mas prepare tayo sa mga future competitions natin. At only sa Olympics, may SEA Games tayo, may mga Asian Games tayo sa mga susunod na taon. Dapat po preparado tayo. At ano pang pwede nating ma-improve pa po? Senator Bongo, ngayon lang namin nalaman na nagbigay ka pala ng pabaon na 500,000. Pasalubong ngayon. Ngayon mga nanalo na sila, magkano pasalubong naman ninyo at ng Senado sa ating mga atleta? Actually, kahapon po nag-ambag-ambag ang buong Senado, nakatanggap po ng si Carlos Yulo ng tigwa 1.5 million at saka 1 million po yata si yung bronze medalist mula po ito sa Senado. Nag-ambag-ambag po kami. Okay, Senator Sir, sa ibang issue po, ayan, may hearing kayo mamaya tungkol sa health. Ayan, so definitely pag-usapan dito ang issue ng PhilHealth. Ngayong may 6 ng dating health secretary ang tumututol na ilipat ang pondo ng PhilHealth sa National Treasury. So ano po ang inaasahan natin? Ano po inyong mungkahi gagawin sa Senado bilang chairman ng Senate Committee of Health, Senator Bongo, sir? Kung matatandaan ninyo, nagkakaroon po tayo ng almost monthly hearing, no, para idinig po itong mga health emergency allowance na hindi pa nagbabayaran. Ang 5 hearing na natin ito, ang unang papakinggan natin ngayon ay yung update kasi nangako po ang ating DOH na mababayaran po ang health emergency allowance or tinatawag na HEIA. Dahil kahit saan po ako pupunta, nagsisigawan yung mga tao, HEIA, ibig sabihin, hindi pa sila nababayaran. Kaya sinulong natin na mabayaran sila through DOH at DBM kasi sila po ang executive arm ng gobyerno, sila may hawak ng pondo, kami lang po yung nag-a-approve yan sa Kongreso. So, nangako sila na by October, mababayaran po. Kailangan nilang i-reconcile lang po ang kanilang record. So, ngayon sa pagdidinig natin, pumasok po itong issue ng PhilHealth, no? At nabalitaan natin na meron pong 89.9 billion na pondo ng PhilHealth na ililipat po sa National Treasury para gamitin po ito sa mga iba't ibang proyekto. Dahil kakailanganin nga raw po. Ako naman, ang stand ko ay hindi magbabago. Ang pera po ng PhilHealth ay para sa health. Kung gagamitin po ito pambayad sa mga health emergency allowances, okay lang po. Pero sana naman po gamitin po ito sa health rin po. Ang dami pang kulang na mga infrastructure. Ang dami pang mga pasyente natin na nangangailangan ng tulong. Maraming lumalapit din sa inyo, Operation Tulong. Opo. Tingnan niyo yung mga hospital bills nila. Yung 800,000 na hospital bills, magkano lang yung sasagutin ng PhilHealth, di ba? 30,000, 50,000. Yung 750,000, maghahanap pa yan ng pambayad. Mangungutang pa yan. Isasangla pa yung bahay. Kahit sang ahensya ng gobyerno yan, magpamakaawa, madaling araw pa, ipila na yan. Kaya nga po dito pumasok yung Malasakit Center para may one-stop shop sila na malapitan. Ngunit, bakit, ang tanong ko, bakit ang pondo ng PhilHealth, meron silang, na-discover natin sa paghihiring natin, meron pa pala silang 500 billion na reserve fund. Hindi nagagamit. Sabi ko, gamitin nyo ito. Baka walisin na naman yan. Ibig sabihin walisin, baka kunin na naman ng National Treasury or Department of Finance para gamitin na naman sa ibang mga proyekto. Gamitin nyo sa mga pasyente na naghihingalo na hindi pa po makalabas hanggang ngayon sa kanilang pagkaka-admit sa mga hospital. Dahil ang dami pong mga pasyente, ang dami pong mahirap. Ang hirap po maging mahirap. Ngayon, papakinggan natin sila. Tatanungin natin kung ano na hubang plano nabigay na totally na kasi meron pong pending ngayon sa Supreme Court, may nag-file po ng mga grupo
na tigilan po itong pag-transfer ng 89.9 billion. Ang tanong ko, nung first hearing sa kanila, bakit hindi nyo gamitin yung pondo ng PhilHealth, i-expand yung benefit packages? Yan. Bakit Oo. hindi nyo taasan yung case rate? Ibig sabihin, yung counterpart ninyo, yung case rate, ito yung tinatawag na case rate. Tapos pangatlo, bakit po, ang tanong ko sa kanila, bakit pag na-admit ka, halimbawa, nagka-bleeding ka, no? Ngayon, na-admit ka, meron silang share. Tapos, hindi naman maiwasan kung maselan yung pagbubuntis mo, nagka-bleeding ka ulit next week. Ay, sabi ng PhilHealth, bawal po kasi the Isang same beses lang. admission. Oo. Bakit ganon? Ba't hindi nyo gamitin yung pondo na naka-reserve, nakatulog dyan? So, gamitin nyo po ito sa health. Ang dami po mga kababayan natin naghihirap pa po ngayon. So, yun ang mga tanong ko. At nangako, sabi ni President Ledesma, sabi niya, i-recommend daw niya sa Pangulo na i-reduce yung premium contributions. Alam nyo tayo, pinaghirapan natin yung mga contributions yan. Yan po binabawas sa ating sweldo. Bawat piso, bawat sentimo ay pinagpawisan natin yan. Sabi ko, bakit hindi nyo babaan yung premium contribution? Dahil marami po kayong pondo, ang dami nyo pang pondo, tapos humihingi kayo ng subsidy every year sa GAA, sa ibig sabihin sa national budget. So yun po ang gusto nating pakinggan. At ano na ho bang overall status ng implementation ng Universal Healthcare? Ayan, Patas oo. po ito. Di ba Universal Health, dapat sagot lahat ang mga gastusin sa problema sa health, Senator, sir? Republic Act 11223 or Universal Healthcare Act, target nito is to minimize, if not prevent, financial hardship para sa mga mamayan natin pagdating po sa medical and health services. So, ang atin dito is to the barest minimum, no? At masagot po ng PhilHealth yung babayaran. Pero, hindi naman lahat, no? Kaya nga tayo may mga case rate na tinatawag. Sabi nga nila, dami nilang case rate na nire-review para taasan pa. So, sabi ko, ba't hindi nyo bilisan para gamitin po yung pondo ng PhilHealth, yung mga reserve fund, para sa health po, sa pag-admit. Halimbawa ngayon, ngipin. Diba? Tayo, pag nagpa-cleaning, mga ganon, mga services, ang Pilipino, kailangan i-maintain po rin natin yung ating sa dental, no? So, hindi nila nasasagot eh. Ang dami pang mga pwede nilang benefit packages na introduce, i-propose, at i-implement para makatulong sa mga kababayan natin sa pang-araw-araw na medical needs ng ating mga kababayan. Okay. So, sisilipin natin, we are very far yet, no, sa ating overall implementation ng Universal Healthcare Law sa ngayon. Senator Bongo, isa na lamang po, alam po ninyo, lumalabas sa mga survey ang parang dating Pangulong Digong Duterte sa mga survey tungkol sa mga tatakbong senador. Ayan, ano ba ang plan talaga ng dating Pangulong Digong? Tatakbo bang senador, Senator Bongo, sir? I cannot speak on his behalf. Ngayon, no, una-una, siyempre, pamilya po nila yan na mag-desisyon kung tatakbo siya o kung sino tatakbo sa kanila. Ako naman, kung sakaling tatakbo siya at nirespeto natin ito at siyempre, isuporta pa ako dyan sa kanya. So, abangan na lang po natin kung ano po ang kanilang magiging decision. At darating naman po talaga yan. We have to decide by until October 8 po ang filing ng candidacy ng lahat po ng elected positions at stake sa next year's May election. Senator Bongo, sir, maraming salamat at magandang umaga po sa inyo. Thank you. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo. Ingat po kayo lahat, mga kababayan ko. Mahal ko kayo. Ingat din po kayo, Senator Christopher Bongo, ang Chairman ng Senate Committee on Health at Chairman ng Committee on Sports. Daming bayan. Standby, Leta Narciso. Ano ang latest sa Malacanang? Standby, Giselle Ricafort, ha? Ano ba talaga, Ate Mayora, ha? Ayan, nakarating ba ng Indonesia, Malaysia, Singapore ang Mayor Guo, and then nakabalik ba sa Pilipinas? Ba't sinasabi ng isang abogado siya nakita niya nung Miyerkules ng gabi at siya ang nagnotaryo ng kanyang affidavit? Daming bayan. Oras, Sister L. It's 8:59.
3. Abay, sino daw yan? Ayan, Sino? senador daw ba o congressman? Ha? Yung nakipag, Oo, yung nagtalo sila, nag-aaway sila ng kanyang lawyer, ha? Posing, hindi kanyan. Sandali lamang at babalikan natin yan, ha? Ay, teka muna, ha? Bati mo natin na happy birthday. Humihingi din to ng 1,000. Sabi ko, hindi mo na kailangan ng 1,000 na Sino ba yan, regalo Lakay? dahil ito ay RK, ha? Ay, RK, ha? Rich. Naman. Rich kid. Alam ko naman yan. Siyempre, Lakay, alam ko yan. Oh, yeah. Happy birthday muna kay Past High Sharif. Ayan, Noble Worshipful Master. Very Worshipful Ram de Mesa. Ha? Happy birthday, Very Worshipful Ram de Mesa. Mga kuya, mga brethren, mga nobilities. Ha? Baka hindi po ninyo alam. Ayan, birthday ngayon ni Kuyang Ram de Mesa. At binabati ng mga nobles ng Katimugan Shrine Club. At si illustrious potentate June Espino. Happy birthday din kay Mista kay General Chito Trinidad ng Sandigan 82. Ba? Father and son, double celebration ito, Sister L. Ha? Abay, Sir Chito and Luis. Ayan, Louie, ha? Happy birthday. Nako, kaya lang malungkot ang mga taga PMA Sandigan 82, ha? Bakit? Ipinapawad natin ang paghiramay sa pagyaupo ni Mr. Alex Sky Wong Chuking. Our deepest sympathy and prayers to the family of Mr. Sky. May his soul rest in peace. Ayan, mamimiss ka namin. Happy birthday din kay Manang Corazon. Ayan, Corazon. Kuring Hukutan ng Cainta Rizal. Mula kay classmate Odetta Castro Quicho. At happy birthday din kay Kuyang Rome Espanto. Kuyang Rick Santiago brother Rick Santiago, ha? Ng Pi Mu Sigma Fraternity Sorority mula kay brother Jerry Gomez. Happy birthday bossing Josel Obensa. Augustine Pitel from Daddy Abe, ayan kuyang. At Sergeant Augusto Pacariem ng Pinili Ilocos Norte at si classmate Augusto Pascua ng Pinili Institute. Ayan, batch namin yan. Binabati ng mga taga Pinili Institute. At mula kay, baka mag-anak yata ito ni Justice Bong Pascua ng Court of Appeals. Happy birthday, classmate August. Daming bayan. Eto na si Giselle. Asan si Giselle? Eto. Ano ba talaga? Alice Go dumating sa Indonesia nitong linggo. Abay, linggo. Ayan. Noong Miyerkules, kasama lang ni Attorney Galicia, ha? Doon sa Bulacan, ha? Tapos lumipad uli, napunta ng Indonesia nitong linggo. May kambal August ba 18. Aba, baka ano ba nakabalik talaga? na. Ang gulo-gulo, Lakay. Alamin natin, gino-joke ba tayo? Mayora Giselle Ricafort, please come in. Good morning, Miss Giselle. Giselle, Mayora. Ito look alike po. Ito ang kambal ni Mayora. Look alike po to ni Mayora Giselle, Giselle tuloy, Alice Guo Ni ha. expelled Baka mayor. ikaw ang nagpa-notaryo kay Attorney Galicia. Nakasombrero ka pa. Ayan. Giselle, please ka, mahilig pa rin mag-face mask. Giselle. Giselle. Wala yata sa linya si Giselle, Lakay. Mayora, ha? Nako, ito na nga ba sinasabi natin, Mr. Levy Lopez, ha? May signal pollution daw po, mahabigan, ha? Giselle, please come in. Ano ba, ate, itong party comer natin? Hoy, ate. Naputol daw si Giselle, Lakay. Nandiyan si Miss Les. Sa Malacanang tayo. Ayan. Puntahan muna natin si Miss Les. May 17 billion pesos na halaga ng serbisyo, tulong pinansyal na ipamahagi sa ilalim ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Ayon sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ba, Mr. President, ha? Serbisyo at ayuda pa more. Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, Sister L, higit 2 milyong Pilipino sa 21 lalawigan sa bansa ang naabot ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Sa BSPF Summit, sinabi ni Pangulong Marcos na mahigit 12 bilyong pisong halaga ng serbisyo at 5 bilyong pisong tulong pinansyal ang naipamahagi sa ilalim ng programa sa loob lamang ng 1 taon. Kaugnay ito'y binanggit ng Pangulo na bukod sa mga napuntahan na, 61 probinsya pa ang sasadyain ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Ito'y para matuloy na mailapit sa mga Pilipino ang iba't ibang serbisyo at tulong ng gobyerno.
Plano rin anyang magtayo ng BPS centers sa ilang lalawigan para sa tuloy-tuloy na pagproseso sa pangangailangan ng mga tao. Samantala ngayong araw lakay ay pangungunahan ng Pangulo ang sectoral meeting sa Malacanang. Wala pang abiso ang Presidential Communications Office kung anong cluster ang makakasama ni PBBM sa meeting. Lakay? So, yan lang schedule ng Pangulo ngayon, ha? Kailan niya announce nga pala yung sabi na ating bubit sa DA, Miss Letta, abay bubuhayin talaga ng Pangulong Marcos ang Kadiwa Sentes na sinimulan ng kanyang yumaong ama. Ayan, at ito ay tatawaging Kadiwa ng Pangulo. Talaga, ha? Ay, oo, lakay. Kasi yung business na kasi, di ba, na dadagdagan pa yan? 1,000 daw. Ang DA lakay, nationwide. Ng 1,000. Oo, yung itatayo na yan na bubuksan na Kadiwa. At ang gagawin nila parang magkakaroon din na parang prangkisa. Ano na magkakaroon ng prangkisa? Franchise, ang Kadiwa. Lakay. Bakit franchise? Dapat pangasiwaan ng DA na yan parang nung araw, ha? Kasi kung franchise yan, baka mamaya di makontrol yan. Oo, kasi papayagan daw ang private sector at ang mga kooperatiba na gamitin yung pangalan ng Kadiwa kung gusto nilang magtayo. Parang di Pero maganda. di ba pa dyan yung itatayo ng gobyerno lakay? Ayan, kasi pagka ano yan, sa government yan, at least may control tayo. Kung franchise yan, baka din natin pagka-franchise para magiging public, private na yung dating. Although na may supervision ang franchise owner, ayan, ang magpapa-franchise ang gobyerno, medyo baka maiba. Anyway, tingnan natin. Ayan. At sana nga ay mga misis, sabi nga natin, sana ay katulad nung araw. Ayan, maibalik ang murang bilihin, lalo na ang mga basic commodities. Oo, abot kaya. So, yan ang target dyan. Okay, maraming salamat, Miss Ulat Narciso mula sa Malacanang. Balik sa inyo lakay at Sister L. Daming bayan. Si Mayora, balikan natin si Balikan Mayora. natin ang report ni RH15, Miss Giselle Ricafort. Giselle. Nasa Indonesia na raw nung linggo. Si Mayora Alice. Giselle. Itong Presidential Anti-Organized Crime Commission na nakalabas na si dismissed Bamban Tanlac Mayor Alice Guo sa Pilipinas. Ayon kay PAOK spokesperson Vincent Casio, pati ito sa immigration record ng foreign counterparts ng komisyon. Dumating umano si Guo sa Batam, Indonesia noong 18 ng Agosto mula yan sa Singapore sa pamamagitan ng ferry boat. 18 naman umano ng Hulyo nagpunta si Guo walking sa Kuala Lumpur sa Malaysia mula Denpasar, Indonesia. Sa 21 ng Hulyo, dumating ang dating mayora sa Singapore mula naman sa Kuala Lumpur via Jetstar Asia 686. Una nang ibinunyag ni Senadora Risa Ontiveros na nakasibat sa bansa si Guo at nag-reunion ng kanyang pamilya sa Singapore sa kabilayan ng Immigration Lookout Bulletin at arrest warrant na inisyu ng Senado. Ito si Giselle Ricafort para sa DPH Uno sa Pilipinas. Yes, lakay. So hindi pa bumabalik kasi ang sabi ni Attorney Galicia, yun na nagnotaryo ng kanyang affidavit. Naku, baka ipatawag to ni Senator Risa sa Senado. Parang sila okay lang naman daw. Ganun ba? Nakita mo ba talaga? Look alike, baka mamaya si Giselle Ricafort dyan. Pero kung nagnotaryo may ID, lakay. May driver's license na ibinigay Ganun ba? Sinabi kanina Hindi ba gawa sa recto yan? Kapag notaryo kasi lakay, di ba, hindi naman po pwede online. Kailangan personal yung mismong nagpapanotaryo. Sa huling impormasyon Pero pwede rin, Miss Giselle, pwede ipadala sa messenger yan Lakay, kapag may authorization. Pwede ba yun, lakay? Naman siya, yung iba di mahigpit Ay, gano'n. Yung iba kasi mahigpit okay. Lakay, sa huling impormasyon ng PAOK at ng Bureau of Immigration, lakay, nasa Indonesia pa itong si Mayor Alice Guo. Wala silang kahit na anong impormasyon na ito'y babalik o bumalik ng Pilipinas o babalik pa sa Pilipinas, lakay. Ang sabi nga ni Senadora Risa Ontiveros, malabo nang bumalik yan sa bansa natin kung posibleng lumayo pa lalo. Okay, ayan. Okay, so abangan na lang natin. So,
Maaring nagsasabi sila ng totoo kung sabi ni Atty. Galicia, noong Miyerkules ng gabi, ako pang nagnotaryo, sabi naman ng PAOK, nung linggo, ayan, dumating na doon sa Indonesia. Ayan, pero ang tanong saan siya dumaan at sino ang tumulong sa kanya? Backdoor ba sa Mindanao? Nagyate ba? Nag-charter ng aeroplano? Ayan. Lumangoy? Maraming mabilis kasi yung tatawid kwento-kwento. dagat lang Lakay. Lalo pag Lakay, may ibang mambabatas naman na ang sinasabi nila chartered flight yung sinakayan ni ni dismiss Mayor Alice Buo. Rumenta ibig sabihin ng eroplano, pero imposible naman na hindi raw ito nakilala ng piloto dahil controversial nga na dating opisyal. Ang sabi Lakay ni Miss Dana Sandoval, yung tagapagsalita ng immigration, hindi nila inaalis yung posibilidad na merong mga authorities na tumulong dito kay Buo para makalabas sa Pilipinas. Ayan, kasi ang procedure dyan na Mayor Giselle, alam mo minsan maswerte tayong naimbitahan minsan na may private plane na Sister L, ha? Talagang VIP ka. Ayan, pupunta ka doon sa hangar, parking ng private plane, at doon sa opisina, pupunta yung taga-immigration. Ayun, tapos titingnan yung passport nyo, doon ka napipila sa immigration. Yung taga-immigration ang pupunta ron. I-check kung sino yung pasahero at doon tatatakan ang passport. Ganon yan. Okay. Sige, abangan natin. Wala kay VIP malaki kasi yung perang hawa, kaya posible yung lahat. Okay, abangan natin. So anong gagawin daw ng PAOK ngayon? Alam nilang andun sa Indonesia. Wala pala kay na inilalabas sa media itong si PAOK spokesperson Winston Casio kung ano yung susunod na kanilang hakbang ngayong nasa Indonesia. Sa uli nilang impormasyon, itong si dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Buo. Okay, maraming salamat Miss Giselle. Balik sa inyo Lakay, Sister L. Dummy. Mamihingi tayo ng report naman sa Senado. Ano kaya ang gagawin? Siguro masisira ang beauty ni Senator Risa rito. At Senator Win Gatchalian. Sa Kongreso muna tayo. Ano ang latest mula sa Kamara? Activation ng 6 na regional testing centers ipinanawagan naman matapos maitala ang unang kaso ng Mpox sa Pilipinas. Detalye balita mo RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sister L at Lakay, mahalagang i-activate na ng Department of Health ang 6 na regional testing centers at ang magiging National Reference Lab ay ang RITM. Ipinapanawagan ito ni Iloilo Representative Janet Garin matapos maitala ang pinakaunang kaso ng Mpox o monkeypox sa Pilipinas at ito ay dito sa Metro Manila. Ayon kay Garin, dapat tiyakin ng DOH na naka-preposition na sa mga regional medical centers ang antivirals para sa mga pasyente na magpo-positibo. Sabi ni Garin, kasama rin dito ang paulit-ulit na paalala sa publiko na mga simptomas at maagang pagkonsulta para maagapan ang komplikasyon at maiwasan ang pagkalat ng virus. Pinuri ni Garin na ang naging dating kalihim ng DOH ang maagang reporting and detection ng Department of Health, pero dapat isama sa panawagan ang laban sa stigma at discrimination sa mga magpupositibo sa Mpox. Sa report ng DOH na itala ang unang kaso ng Mpox sa bansa at ang pasyente ay taga Metro Manila. Wala itong travel history pero merong close intimate contact 3 linggo bago lumabas ang sintomas. Ako si Milky. Nagsulat para sa ba't tinawag na monkeypox o Mpox? Ba't ano nilang sabing ba't binago yung pangalan? Monkeypox yan, ngayon ay Mpox na lang. Galing ba sa unggoy ito? Ba't tinawag na monkeypox? Hindi ko masyadong kabisado to Lakay, pero ang ginagamit ng una ay monkeypox, pero yung mga latest from World Health Organization, ang terminong ginagamit ng Lakay ngayon ay Mpox. Okay. Abangan natin yan. Siguro ang Department of Health. Abangan natin Lakay. Pati na yung monitoring ng Department of Health. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky Rigunan. At alam nyo bang nagkasagutan isang senador? Ayan, para konti na lang ang clue. At ang kanyang abogadong chief of staff dahil nagkalata ang senador sa grabe isang na yung hearing. nagkalat.
Parang kilala ko yan. Lakay, sigurado ka bang ibububuit mo yan? Parang pamigay yata yan. Pag-giveaway ba yan? Ganun ba? Hindi naman. Sabi nga natin, reminder sa ating mga mambabatas na hindi abogado at lalo yung mga neophytes. Tsaka act like at saka yung the way paano ka umakto sa harap ng publiko. Yes. Dapat pangatawanan mo kung sino ka at ano ka, lakay. Para may kilala din kasi dapat ako. maging statesman tayo. Yes, Ayan. so magpaka. Okay na hindi abogado, basta mag-aral. Ayan, at saka kung bago ka, magmasid-masid ka muna. Ayan. Saka watch your words. Oo, yan. Maraming mga senador na di naman abogado pero naging congressman. Ayan, galing na sa Kamara bago na pa na Senado. So siguro mag-aral muna, magmasid-masid muna. Huwag masyadong magpapasiklab. Marami naman sa ating mambabatas magagaling lakay kahit hindi abogado kasi talagang nag-aaral sila. Ayan, huwag magpapasiklab ng baka sablay. Ayon na sa ating bubit. Langya ka naman, Norman, bumubelo ka pa lang, commercial na kaagad. Nakikinig pa naman si Mr. Levy Lopez Subel de Ayala. Ayan, babalikan natin yan. Oras, Mama Yoli Crisanto Subel de Ayala. Oras, Sister L. 19 minutes after 9. Ang balitang ito ay hatid Sandali lamang ato. Uy, birthday pala ni veteran broadcaster Ruben Ilagan. Wow, binabati ni Erica Balcos ng Pagcor. 91 years old, Sister L. Wow, happy birthday po. Abay, matanda pa kay Chadeli si Chadeli mawala dito sa atin 82 years 82. old, ha? Ito si Ruben Ilagan ni 91 years old, ha? Naman. Abay, Eric, nagbo-broadcast pa ba sa, alam ko, DCMA ito, ha? Congressman Pichay, ayan, nagbo-broadcast pa ba si Ruben Ilagan dyan sa inyo, ha? Paring Bika Lima, ayan. At happy birthday din kay Kuyang, kay Noble Joby Almasan. Aba, binabati ng mga brethren sa Makiling Masonic Lads. Happy birthday, Kuyang Joby Almasan. Ayan, binabati ni Kuyang Dado Melegrito, ha? Ayan, magandang umaga po. Happy birthday, cheers! At ayon na sa ating bubit, Sister L, alam mo bang Mr. Levy Lopez? Andiyan na ba si Mr. Levy Lopez? Andiyan na yata siya, lakay, nasa Zoom. Ay, sabi ni Malu, kahapon pa raw lang. Ganun ba? Lakay, pasok mo na raw muna. Oo, baka mainip. Ganun ba? Baka si Levy Lopez gusto rin pakinggan kung sino yung senador, ha? At ang kanyang chief of staff na nagkasagutan. Ayan. Ay, wala daw sa kanila lakay si Sino? si Sir Ruben Ilagan, sabi ni Vic Lima. Nasaan na si Ruben Ilagan, ha? Ito ang tunay na veteran broadcaster, 91 years old. 88 pala lakay, sabi ni Ma'am Ellen. Kilala niya si Ma'am Ellen? Hindi, 88 na namatay si Tia Deli. 88 ba si Tia Deli? Old, yes. Ganun ba? Wow. Sabi ni Ma'am Ellen. Akala ko 82 lang si Chang noon, 88 pala siya. Anyway, ayan. Hi Chang, good morning. Ayan. Hello po, napapakinggan ko po kayo noong maliit pa ako. Teka muna, alam mo na meron din pala hindi lang pala smog pollution. Mayroon din, tinatawag na. Alam mo yung nakatuloy yung malakas na ulan kahapon, Sister L, ha? Lakay, grabe naman yung ulan kahapon. Inabutan ako, zero visibility, natakot ako May mga, akala ko, may mga lumutang ng kotse dyan sa may, sa ibaba ng Skyway, ha? Dyan sa may Bendia. Diyos ko, lalim ng tubig dyan. Lakay, alam mo ba, doon ako muntikan. Pero hindi naman, doon lang sa vicinity, sa area. Muntikan na. Ayan, may kulog at kidlat pa, ha? At kung meron tayong air pollution, meron din palang signal pollution. Signal pollution. Paano kaya nagkakaroon ng ganito, lakay? Kaya ba minsan yung mga reporter natin hindi matapos yung report dahil putol-putol? Ayan, oo. Anyway, nasa ating linya po, mahabigan, ang Vice President. Wow. Parang position lang ni Vice President Inday ito, ha? Ayan, Vice President ng Service Quality Assurance Delivery. Meron palang ganyan, ha? Ganyan pala. Service Quality Assurance ng Globe Telecom Incorporated.
Kaya lang sir, minsan di quality yung mga signal namin. Anyway, alamin nga natin. Depende yata lakay sa Ba't ba nagkakaroon ng signal pollution sa ating mga network services, kuya, mga ate, ha? Alamin, at paano natin ma-prevent ito? Ano ang dapat nating gawin, ha? Abay, sa atin ba ito o sa telco company, telcos ito? Nasa ating linya si Mr. Levy Lopez Sobel de Ayala. Mr. Levy, good morning. Magandang umaga po, Mr. Deo Macalma at Sister L. At sa lahat po ng tagapakinig ng DZRH. Good morning, Sir Levy. Kita mo, kasi morning po sa inyo. Kasing gwapo ni Mr. Fernando Sobel de Ayala. Ayan. Salamat. Sana nga po, Sobel de Ayala. Mustang Castelo rito na medyo nasunog ng konti. Natural na natural po. Natural ba yan? Akala ko nagpasantan ka. O kay golfer. Ayan. Anyway, Mr. Levy Lopez, ayan na. Ano ba itong signal pollution? Bakit kami nararanasan namin sa mga reporters ito, ha? Bakit nagkakaroon ng ganyan? Sumasama ang signal. Kagandahan yung interview namin, report ng ating mga reporters, o kaya kausap ni Sister L, yung kanyang BFF, ayan, biglang napuputol. Ayan. Ano ba ito at ano ang dapat natin gawin, Mr. Levy Lopez, sir? Oo. Una ho, maraming salamat, no, for giving us yung pagkakataon po na to upang manawagan sa ating mga kababayan na labanan po talaga itong mga signal pollution. No? To answer your question po, ang signal pollution po ay dala ng mga illegal repeaters at boosters. Ito po yung nagtatransmit ng unauthorized signal sa network. Nanggugulo po ito sa network, kaya kahit maganda po ang network nyo, makakaranas po kayo ng, I don't know kung naranasan nyo po yung meron kayong sa cellphone nyo, meron kayong magandang signal bar. Pero hindi po kayo makatawag, no? So hindi po kayo makatawag. Hindi po kayo makatawag o kaya naman po nasa tawag na kayo, connected na kayo pero napuputol. Bakit? O kaya naman, ayun nga po, dahil po merong mga nanggugulong signal po na hindi authorizado, unauthorized po siya, illegal po siya, dala po ito ng mga illegal repeaters and boosters, no? Isa pa po sa experience nito, kung maituloy ko lang po, no? Sige, please. Ito yung mga pag tumatawag po kayo, makakaranas po kayo ng mga choppy o robotic calls, no? At kung kayo naman po ay gumagawa ng mobile data transaction, no, mararamdaman nyo na bumabagal ang data speed nyo. No? So ito yung masasamang dulot ng signal pollution na ang nagdudulot ay ang mga illegal repeaters. No? Kaya nga ho sa batas po natin, ito ho ay bawal. In fact po, ang NTC ay nag-issue ng memorandum circular, no, noong 2013, kung saan mahigpit pong sinasabi na ipinagbabawal po. 01/02/2013 Memorandum Circular, ipinagbabawal po ang paggamit, pagbibenta at pag-own ng mga illegal repeaters. Kasi alam po nila yung masamang idinudulot nito sa ating mga connections. So, paano ang gawin natin? Halimbawa, may alam kami na gumagamit niya, mga booster, mga repeaters. Saan kayo magsusumbong, Mr. Levy Lopez, sir? Opo, marami po tayong mga media kung saan po pwede nating hihain ito sa globe, ano? Unang-una ho, meron ho kaming hotline, no? Sa hotline po namin, maaari kayong tumawag, no? Meron ho kaming hotline sa 02-730-2000. So, makakatawag po kayo doon. Kuya, kung kayo naman po ay... Kuya Levy, dahan-dahan lang po at isusulat po namin ni Sister L. 02 po. Please repeat it again for the second time once more. Unang-una po, maaari po kayo makipag-ugnayan sa aming hotlines. The number is 02-7730-1000. At kung kayo naman po ay merong Globe One application sa inyong phone, ano po? Okay. In fact, we are ini-encourage po namin, hinihikayat po namin lahat ng aming mga subscribers na mag-download po ng aming Globe One application. Maaari po, doon po sa kanang bahagi, pag click nyo po ang Globe One app, sa kanang bahagi po, meron po kayong makikitang help. Tatanungin niya kayo anong account ang meron kayong concern. At kung meron po kayong connection issue, pwede nyo pong i-flag doon kung ano po ang connection issue. And within 48 hours, you can try it po, meron pong sasagot na Globe sa inyo.
Sa pangatlo po, sa amin naman po mga platinum subscribers, pwede nyo pong kontakin yung aming digital assistance, yung Thea, no? Ito po yung maaaring umassist sa inyo, no? Okay. Opo. Ayun. So yun po ang ating mga different media, no? Para po i-accommodate yung mga signal concerns na maaaring manggaling sa ating mga customers. Sir Levy, meron lang akong question yung kasi po itong binabanggit ninyo na nagiging cause nitong signal pollution na tinatawag po natin ay dahil sa mga boosters, yung mga illegal po repeaters. Paano po ito? Mayroon na po ba tayong action ang Globe or may coordination na po ba tayo with National Telecommunications? Kasi marami po ang binibenta online, mga sa online shopping platform. Marami po ang bumibili. In fact, marami po akong kakilala na bumibili po sila nito dahil sa area nila ay walang signal. Ikaw yata bumili din wala ako lakay wala ako sa amin. So parang ganun po yung ginagawa nila. Bumibili po sila. So ano po yung ginagawang hakbang po ng Globe and then yung NTC po para po yung mga ganito pong illegal selling ng mga repeaters, boosters ay matigil na po? In collaboration po with the NTC, no? Marami ho kaming ginagawang hakbang. Una doon sa mga nagbibenta, no? Siguro kuhanin ko na rin yung pagkakataong magpasalamat kasi may mga online sellers po tayo like Shopee, Lazada, Carousel, and TikTok na talagang with the guidance and with the instruction of the NTC at sa aming pong pakikipag-usap sa kanila, talagang ipinagbawal na po nila. Tinanggal na po nila lahat ng mga nagbibenta ng illegal repeaters sa kanila. On the consumer side naman po, yung mga identified nating sources. Alam nyo po, yung amin pong grupo ay tinawag na Service Quality Assurance. No? And if I may share lang, ang pangunahing layon po namin sa network ng Service Quality Assurance is mapanatili ang magandang network at service connectivity ng ating mga customers. No? So sa araw-araw nag-i-scan po kami. Tinitingnan po namin yung network performance. At doon ho namin nakikita yung mga identified interference sources. So yung pangalawa ho namin ginagawa ngayon, which is part of what we're doing now, amin hong gumagawa ho kami ng mga hakbang ngayon upang ang bawat interference sources na ito ay atin na pong ma-turn off. Dahil mas tama po sa mga customers. Magagawa nyo ba yan ng hindi alam nung halimbawa kami naglagay ng illegal booster o kaya repeater siyempre patago yan. Ayan, may magagawa ba ang Globe para ma-block yung signal or booster na mga gumagawa ng pribadong ganyan? Meron po. Nakikita po namin sa network kung saan po ang mga area na meron pong interference sources. No? In fact, sa ngayon po meron kaming nakikitang about 1,500 interference sources. So, alam po namin ang mga area na naroon sila. No? Kaya nga po, una, nananawagan po kami sa kanila at pinapaliwanag namin sa kanila kung ano ang masamang impact ng interference. No, we try to educate and communicate them. And then pangalawa po, pinupuntahan ho namin sila sa bahay in collaboration with the NTC upang pakiusapan po na i-turn off ang kanilang mga illegal repeaters. Ayan, samantalang ko lang, magsusumbong ako ayan, pakicheck din yan, bakit sa Skyway? Ayan, walang signal, minsan napuputol. At pangalawa, ayan, pwede bang pakicheck ito? Ayan, kaya niyo bang sitahin ang cabinet member? Ayan, si Secretary, teka muna, Levy, di ba katapos? Si Secretary Manalo, ayan, itong Department of Foreign Affairs sa Ross Boulevard, tuwing dadaan kami dyan, napuputol ang signal. Yung signal pala ng radyo. Pati cellphone napuputol pag mo sa DFA sa Ross Boulevard. Di ba? Napansin mo yan. Totally. Di na natin malaman kung sa DFA ito o yung sa office ng US Embassy. Ayan, kaya bang sitahin yan, Levy, sa Globe? Baka mayroon, no? Baka mayroon Definitely mayroon. Ba't napuputol yun? Tuwing dadaan tayo dyan sa Ross Boulevard, dyan sa tapat ng kanila opisina. Naku, wala na. Di na nakasagot si Levy. Hindi, malaki po ang may tutulong itong kampanya natin against illegal repeaters para paigihin ho ang ating network coverage. Kasi kung i-mention ko nga po sa inyo, no, nakakapanghinayang po kasi ako galing sa network, no. Pinapakinggan ho namin yung mga hinaing katulad ng binigay niyo sa amin ngayon. Just to give a concrete example po, meron
last year, nagdagdag ho kami ng mga 8,000 capacity. About 8,000 expansion ang ginawa namin on existing sites. Kung ikukumpara ko lang po ito sa major highway like EDSA, di ho ba? Ang EDSA, kapag marami hong gumagamit, syempre, bumabagal ho ang takbo ng mga sasakyan. No? So ang ginagawa ho ni Globe, ina-anticipate siya, nag-expand po kami ng site para mas maraming makadaan at mas mabilis. No? Gumawa ho kami no ng 8,000. No? And this year, patuloy ho kami nag-expand. Kasi gusto namin magandang experience ng customer. Ang nakalulungkot po, merong mga 4,000 kami na hindi napapakinabangan na maayos dahil lamang po sa mga illegal repeaters na ito. Kaya yun ho ang ikinakampanya namin. Maganda po ang network pero kailangan niyo pong patayin ang inyong repeaters dahil una, bawal po ito sa batas. At nakaka-apekto po sa ating mga customers. Okay, sige Levy, may assignment ko sa Globe. Pakista ang DFA. Ayan, yung ng US Embassy sa Rose Boulevard dito sa may bandang Pasay, hindi US Embassy sa Manila ha. At yung Skyway, ayan, paki-check. Tsaka Sir Levy, paano po ba yun? Yung may mga lugar pa po like po sa amin, totally wala po kaming signal. Wala po. Walang signal ang Globe. Paano po ba yun? Kasi ang alam ko yatang satellite ba yun? Tawag doon? Lakay? Satellite dish or what? Yung tinatayo mismo. Tower. Oo, tower. Oo. So sana, sana magkaroon na. Okay. Alam niyo po, importante po sa amin yung mga ganyang feedback. Siguro po offline. We'll try to communicate or get more details sa inyo. Ayun, sir. Kasi talagang pinag-aaralan po namin yan kung paano po namin ma-address. May message ko po kayo. Padala mo ng letter si Secretary Manalo ng DFA ha. At saka si Ambassador ng US Embassy, pangalan niya. US Embassy. Nakalimutan ko pangalan ng ambassador natin dito. At saka si Boss RSA sa Skyway. Sabi ni RSA, ganon. Okay, Levy, maraming salamat. Magandang umaga. Levy. Thank you and good morning. Maraming salamat po. Mr. Levy Lopez, Vice President ng Service Quality Assurance Delivery ng Globe Telecom Inc. Lakay, importante yung sinabi niya. Hindi alam ng ating mga kababayan na nakaka-apekto pala yun. Kahit ako hindi ko alam. First time kong ganyan. Meron pala tinatawag na signal pollution. Yung pala yun. Pagka kapitbahay mo, may repeater yan. Babagal, ihina. Oras, Sister L. It's 9:41. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Skin and But the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, he's blown his horn. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. Saan naghintay? Singapore? Sa China? 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Di daw alam kung kailan babalik si Mayor Alice Guo. Sandali lamang Reyna Dar Raymond at pa sa Edniel Parosa at Miss Nicole Lopez. Abay, tapusin ko na to ang special na balit. Marami nang nagagalit. Ayan, pero nahulaan na ni Justice. Ang dali-dali naman laki naman kailan po bang i-memorize yan? Pero ayon na sa ating bubit mahabigan, talagang alam nyo ba na nagtalo ha? Ang isang lawyer at kanyang bossing na senador. Bakit? Dahil hindi sumusunod sa kanyang advice. Ayan. Bakit? Ano ba ang nangyari, Lakay? Medyo nagpasiklab ng konti si Mr. Senator sa hearing. Kaya lang may sablay. Ayan. Alam mo yung mga abogado, mga staff ng mga senador minsan nagkakantsawan dyan Sabihin na, pre, ano ba yung boss mo? Nagkakalat? Ganun ba? Siyempre yung ego nung isa matatamaan. Di ba sinasabihan boss mo? Di mo tinuruan? Ganyan ba, ha? Tinablan yata yung isang lawyer. Ayan. Sinabihan si bossing. Boss, hindi po yung ganun. Hindi po ganun basta nagpapatawag na kailangan may mga protocol pati mga procedure. Ayan. Halimbawa, mag-invite tayo ng resource person. Hindi basta kinakalad ka dyan. May process. May process. Una, hingi tayo ng permiso kay bossing, kay Senator Migs. Ayan.
kay Senator Hart. Ayan, Hindi, Senator Cheese Lakay. Cheese pala, Cheese. Wala na si Wala na former pala si Senate Migs. President Ayan, Migs. ganun po. So, may mga procedure po, mahabigan. Ayan. Hindi ganun-ganon. Ano ba kasi nangyari? Nasabihan si Senator. Senator. Abay, nagalit. Sa akin. Ayan. So parang medyo na ano siya doon. Na-offend siguro Lakay, ano. Yes. Kaya sabi nga natin, namimiss na yung Senator Flavier. Dahil si Senator Flavier nung... o nga pala, Senator Cheese, Mr. Senate President, ha? Yung ating mga neophytes senator at maging sa Kongreso, Mr. Speaker Romualdez, sir, ha? Abay, para naman hindi mukhang katawa-tawa yung mga mambabatas natin, mga honorable members of August member of the House or the Senate, ha? Abay, isa ilalim sila ng maayos na lecture, ayan, seminar. Trabaho ng dating Senador Juan Flavier. Kaya tuloy, para hindi sila nagkakalat, ayan. At ayon sa ating buhay, sa tindi ng away ni Bossing, ha? Ano nangyari? Senator at saka yung change of staff, ha? Sabi nila yung, resign ako, resign. Ayoko na. Ayoko na. Naiya ako sa'yo. Good morning, Attorney Very Worshipful Linoong. Ayan, Attorney Paras, good morning. Ha? Ayan. Sabi siguro, ayoko na. Baka umulit ka na naman. Ako nakakatsawan, ako napapahiya. Ayan. Tapos Lakay. So, nangyari? siguro na-realize din ni Boss. Ayan, Senator. Ayan. Wait lang. Sige. Mali nga ako. Buti marunong naman umamin. At ginawa, nangyari ay hindi tinanggap ang resignation ni attorney. Ayan. So parang, wag ka na mag-resign, makikinig na ako sa'yo. Ganun ba yan? Yes. Di buti. Ayan. Buti naman at nakinig si Senator. Ayan. Di okay. So okay na sila ngayon? Okay na sila ulit. Sana hindi na maulit. Ayan. Pero ito kasing binabanggit mo Lakay na senador, parang kilala natin to na medyo talaga pasaway to eh. Yes. So buti naman at nakinig. Ayan, sa bandang huli, ha? So, nandun pa rin si attorney as chief of staff. Ayan. Sino pala to? Sabi nga ni Justice, kailan ba i-memorize yan? Wag na natin banggitin. Pero at least okay na sila. So, ito po ay neophyte. Ayan, bagito at hindi po member of the bar, hindi po siya lawyer kasi. Ayan. Sana lesson learned na yun sa kanya. Pero maski lawyer na po tayo, ha? Abay, ingat-ingat din dahil ang sabi ng Supreme Court, ayan, abay, huwag masyadong mabongga. Ayan. Ay, may kilala ko. yung ni-report ni Boy kahapon. Ni-report ba ni Boy ito kahapon? Yung 100,000 ba Lakay ang kanyang fine? Di ko narinig yung report ni Boy Gonzales. Ayan. Kakilala mo yata yung nag-ano niyan eh. Ganun ba? Pareho. Parehas ba? Ayan, anyway, mahabigan si Attorney Garland. Ayan, siya lang ang ponente, pero en banc decision ng buong Supreme Court. Ayan. Dahil in-sponsor pala ni UST Lodin. Siya pa rin ba ang Lodin ng UST? College of Law? Baka naman generous lang kasi talaga siya. Kaya nga, ayan. Kaya lang sabi ng Supreme Court, abay masyado daw exorbitant trip ang nangyari sa Balisin. Ayan. Pero Balisin kasi yung Lakay, magkano per head doon eh. Oo. Tsaka yung turon pa nga lang doon, pang ano ko na. Pambayad ko na sa... Amanpulo naman yata yung sinasabi mo. Ay, nga pala, iba. Amanpulo ito Balisin sa Quezon ito, ha? Ayan, at ayon na sa report ni Boy Gonzales, ayan, na-report na pala ito ni Boy, at ang ponente nga ay si Justice Sam Gaerlan. At ang pinagmulta po ng 100,000 pesos ay si Attorney Nilo Divina. Ayan, member of the bar. Dapat ito si attorney nagbibigay sa operation tulong eh. Ayan, nag-sponsor ng trip ng mga officers ayan ng Integrated Bar of the Philippines Central Luzon. Alam mo kasi pagka-election din ng mga office ng IBP tsaka parang Judges Association of the Philippines. May mga ganyan-ganyan din eh. Parang normal regular election din eh. Ayan. So, ang sabi, ayan, ang sabi ng Supreme Court, penned by Associate Justice Samuel Gaerlan,
the High Court en banc imposed a fine of 100,000 pesos on lawyer Nilo Divina. Alam mo kung sino itong si attorney? Medyo hindi ako familiar. Siya ang Sister L, ang Divina Law Office ngayon. Divina Law Office. Yes. Alam ko, syempre, of course. Isa sa mga top law offices ngayon dito sa Pilipinas. Ayan. Siya parang ba ay, deform yan. Ang sabi, the Supreme Court en banc found that Divina's actions violated Canon 2. Ayan. The trips intended solely for the benefit of the officers rather than the IBP's constituents. Ayan. Created a sense of obligation and indebtedness to Divina. Ayan. Parang sabi pa ng pero ito naman para kay Dean Divina naman may maganda naman. Furthermore, the court stated that Attorney Divina's behavior was inappropriate as it raised questions about the integrity, fairness, and independence of the IBP. Ayan. Pero ang maganda naman dito, ayan, sabi rito, found guilty of simple misconduct and fine 100,000. Ayan, may nadamay pa rito, ha? Ayan, for receiving gifts. Ayan, Attorney Peter Paul Maglalang, Winston Hines, former president ng IBP Zambales, Jocelyn Clemente, ha? Jada Paulo Molo, Enrique de la Paz Cruz, Jose de la Rama Jr. Ayan. Pero ang sabi ng Supreme Court, eto naman maganda. Ayan. Natutuwa naman si Attorney Divina. Sabi ni Attorney Divina, ayan, while Divina's actions to support the IBP, sabing gano'n nasa na kaya mo yan lang. Ayan, sabi niya, sumagot si Attorney Divina, ayan, I am pleased that the Supreme Court held that I am innocent on the charge of illegal campaigning activities for the election of the governor of the IBP Central Luzon. Ayan. Sabi niya at least hindi naman daw yung kanyang kaso ay walang kinalaman sa corruption. Ayan. The Supreme Court adjudged the said act of generosity constitutes simple misconduct, meaning misconduct without the manifest elements of corruption. Ayan. Clear intent to violate the law. Ayun nga yung sinasabi ko, Lakay. Masyado lang siyang generous kasi. Oo. Ayan. Attorney Divina, ayan, good morning po. Ayan. Sana dali mo na minsan dito sa sa Operation Tulong. Huwag naman sa balisin. Ayan, masyadong mahal dun, sir. Ayan, pero at least diba? Tinanggap naman ni Dean Nilo Divina yung decision ng Supreme Court at least hindi corruption yan. Yan naman ang maganda. Dummy. Pero si Reyna Raymond Paas, ang Bureau of Immigration at CAAP pinagpapaliwanag ng mga senador sa pagtakas ni Mayor Alice Guo. O nga naman, ha? Living on a jet plane ba ito, Raymond? O sumakay ng vapor? Ayan. Saan ba talaga? Ano ba talaga, kuya? Aris number 28, Raymond Paas, please come in. Raymond. Mayor Elaine, kailangan ng paliwanag ng Bureau of Immigration at Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP hinggil dito sa napaulat na paglabas ng bansa ni dismissed Mayor Alice Guo. Ito ang paliwala ng mga senador kasunod ng pagbubulgar may Senador Risa Ontiveros na nakalabas na ng bansa ang alkalde at nakarating sa Kuala Lumpur, Malaysia noon pang July 18. Para kay Senate Pro Tempore Jingo Estrada ay kailangan ipaliwanag ito ng Bureau of Immigration dahil sa pinakauling hearing ng Committee on Women and Children ay paulit-ulit ang kanilang sinasabi na nasa bansa pa si Mayor Guo. Samantalang si Senador Grace Poe, Senador Juan Miguel Zubiri, Senador Rafi Tulfo ay kailangan mo namang pagpaliwanagin ang Civil Aviation Authority of the Philippines upang malaman kung paano nakalabas ng bansa itong naturang alkalde dahil kailangan nila sa kanilang tingin dapat merong master list na may aeroplano na umaalis at pumapasok ng bansa dahil sa paniniwala Mayor at Elaine na isang chartered flight ang sinakyan ni Mayor Guo nang ito ay nagtungo sa bansang Malaysia.
Samantalang sa panig ni Senador Loren Legarda, ang kanya namang tinitignan ay security concern. Ang nangyari sa kaso ni Mayor Go dahil nalantad na ito ay isang Chinese national, ngunit naging alkalde ng Bamban Tarlac at nakalabas pa ngayon ng bansa na hindi man lang naharang at pinaniniwala ang may mga opisyal ng gobyerno at mga law enforcers na tumulong sa kanya. Mula sa Senado na ngayon ay kaliwat ka na naman ang mga pagdinig at aming inaantabayan ng 12:13 ngayong tanghali ang schedule para maisalang sa budget ng Office of the Vice President ni VP Sara Duterte. Mula sa Senado para sa ito si RH28 Raymond Antas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Nako, may masesermonan dito. Report mula kay Renadar. Aba, alamin natin ang sitwasyon. Aba, yung oil price hike kasi lakay ngayong araw yun, di ba? Akala ko lakay more than 1 peso. Piso pala yung gasolino. Ay, less than pala. Aba yan, halos mayroong daw 9 pesos na price difference sa petrol at generic gas station. Talaga? 9 pesos ang mahal naman nun. Alamin natin ang update mula dyan sa May Subic, mula kay RH45, Ray Nadar. Ray. Yeah, good morning Sister El at Lakay. Nagbaba na nga o nagkaroon nga ng price difference itong isang gas station dito sa kahabaan ng Olongapo Gapan Road. Ito ay mula rito sa San Fernando, Pampanga hanggang dito sa may Bataan area. Hindi naman biro itong diferensya ng gas station ito sapagkat 9.50 kada litro ang baba kumpara sa ibang mga gas station dito sa OG Road. Binilang ko ang mga gas station dito sa OG Road, Sister El, nasa 17 mga gas station dito sa kalsadang ito at ang mga presyo nga, itong Petron ay nagtaas na ng 57.60 per liter doon sa Diesel Max at 60 pesos at 60 centavos naman doon sa Turbo Diesel Booster. At yung gasolina nila ay 62.91 at yung XCS naman ay 64.40. Yung mababang presyo, yung generic na sinasabi natin ay 48.10 centavos kada litro ng diesel at sa gasolina naman unleaded are 53.79 at doon naman sa premium ay 54.10. Kaya kung susumain mo, mababa ito ng 9 pesos at 50 centavos sa gasolina at mababa naman ng 9 pesos at 12 centavos sa gasolina. Yan ang ating update, Lakay at Israel. Hindi nga sa pagpresyo na ito mga fuel dito sa kabahan ng Olongapo at papunta ng Subic. RH45, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Renadar. Dapat mura ang gasolina dyan. Oo. Daming bayan. Naku, missile itong report ni Eto, Edniel. Lakay, Anong klaseng ang missile yan? US Diyos ko. missile na nakatenga. May nakatenggang US missile dito sa Pilipinas. Hindi raw po yan nakadirekta sa kahit anong bansa ayon sa Armed Forces of the Philippines. Detalye balita mo, RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Lakay at Sister El, walang karapatan ng ibang bansa para diktahan ang Pilipinas sa kung paano ito nagpapalakas ng depensa. Kasama na rito ang paggamit sa medium range capability o yung Typhoon MRC missile ng United States Army na ilang buwan nang nakatenga dito sa Pilipinas mula pa noong Abril. Yan ang iginiit ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Padilla matapos magpahayag ng pangamba ang Chinese Foreign Ministry sa presensya ng naturang armas sa Pilipinas. Sinabi ni Padilla sa DZRH News na hindi ito nakadirekta laban sa kahit anong bansa o kahit sinong agresor. Ginawa ni Colonel Padilla pahayag matapos ibunyag ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na kinausap siya mismo na kanyang Chinese counterpart sa pangambang magdulot ng MRC missile ang tensyon sa rehiyon. Nagpahayag na rin ng pag-aalala si Russian President Vladimir Putin sa isang hindi na binanggit na armas ng Amerika na itinipplay nito sa kaalyadong bansa. Unang ginamit ang Typhoon MRC missile sa balikatan exercises bago na-extend ang pananatili nito sa Northern Luzon para sa salaklib exercise ng dalawang hukbong katihan, Philippine Army at ng US Army. Ito si Edniel Parrosa, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Edniel. Nako, alam ko na yung US missile na yan. Ha? Hindi rin nakadirekta sa kahit anong bansa. Alam ko kung saan nakadirekta Saan yan. lakay? Sa himpapawid, sa langit. Your business is ganito. our business. Katayo. Ang ganan. Niloloko nyo naman kami. Naglagay pa kayo. Wala pa, hindi pala nakadirekta para sa Sa ampayan. lupa, lakay. Nakaganito. Ay, good morning, Labor Arbiter Maki Dato Ramos. Ayan, marami tayong labor cases sa opisina mo, Arbiter. Ayan. At narito na ang business report. This is our business. Sa ating balitang negosyo, yung consortium sa pangunguna ni RSA Ramon Ang handa na para sa rehabilitasyon ng NAIA simula yan sa Setyembre. Detalye mula kay RH17 Nicole Lopez Puyawan. Nicole. Handa na ang business tycoon na si Ramon Ang upang simulan ang maintenance at operasyon ng pangunahing paliparan ng Pilipinas, ang Ninoy Aquino International Airport. Nakatakdang mag-takeover ang NAIA Infra Corporation sa rehabilitasyon sa NAIA sa September 14. Sakop ng nasabing consortium ang San Miguel Holdings Corporation, RMM Asian Logistics Incorporated, RLW Aviation Development Incorporated at Incheon International Airport Corporation. Kabilang sa mga ginagawa ngayon ng SMC ang terminal reassignment ng mga airlines at paggawa sa isang off-ramp na magkokonekta sa NAIA Expressway at sa airport mismo upang mapaganda ang passenger experience. Sa katunayan, target ni Ang na makapagpatupad ng bagong terminal assignments para sa local at foreign airlines bago mag-November 1. Sa ilalim ng concession agreement sa gobyerno, inatasan ang SMC na taasan ang bilang ng aircraft movements o take-offs maging ang landings per hour sa 48 flights mula sa 41. Sa ngayon, ang NAIA Terminal 1 ay para lamang sa international flights, ang Terminal 2 at 4 ay para sa domestic flights, at ang Terminal 3 ay para sa local at international flights. Ayon kay Ang, bagaman hindi nila kayang i-magic ang rehabilitasyon sa NAIA, asahan naman daw ang maraming improvements pagsapit ng Disyembre. Matapos nga raw ang isang taon, tiyak na wala nang masisirang aircon o magkakaproblema sa power supply at iba pa. Matatandaan na lumagda sa 170.6 billion pesos na concession agreement ang nooy SMC SAP & Co. Consortium sa Department of Transportation para sa pag-takeover sa NAIA matapos itong mag-alok ng pinakamataas na shares sa gobyerno. Nag-commit ang grupo ni Ang ng nasa 122.3 billion pesos sa capital investments para sa buong 25 taong concession period, katumbas ng 4.89 billion pesos kada taon. Kaya sabi ni Ang, kailangan ng panahon ang malaking pagsasaayos sa pangunahing paliparan ng bansa. Samantala, lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa 56 pesos and 64 centavos kada US dollar, habang naitala sa 77 dollars and 66 centavos ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Nicole Lopez Puyawan para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Mrs. Nicole. Sige, boss. Don RSA, Ramon San Miguel Ang. Sige, boss. Bossing, paganday mo ang ating airport. At good morning sa mga iskola ng bayan. Ngayon pa lang start ng classes sa UP Diliman, Sister L. Oo. Kaya sabi ni Professor, kaya sinasabi ni Professor Ruel Aguila, ayan, parang feeling freshman daw siya ngayon sa first day of classes. Abay, nagtuturo pala siya na ang itinuturo ka ay Philippine Studies 21, Wika, Panitikan at Kultura sa ilalim ng batas militar. Taga-UP talaga. Hi, good morning, Mr. Michael is my guy. Ayan. Hello po, Ninong. Ayan, magkano ang dollar ngayon lakay? Palitan. Sabi yan, nag-open daw sa 56 pesos and 60 centavos. Ayan. Opening. Tumatatag ang piso natin. Naku,
Yung pala, yung si Dodi Lacuna, nawawala yung kanyang aso dyan sa may, saan ba ito, pare ko ha? Oo, sa may number 6 Sanchez Street, Barangay Fortune Marikina. Ayan. Abay, nawawala daw po yung aso ni Dodi Lacuna. Pakisolid daw po kung alam niyo ito, ha? Ito ay Anong kulay, Lakay? ang pangalan ng aso ay Lightning. Nako, parang kidlat, ha? May itim na collar, white and black. Ayan, askal yan. Ayan. Please call me at 0915-803-32252. Ayan. Mahal na mahal daw niya yung aso niya. Ayan. Kawawa naman si Prof. Ayan. ayan. Baka may nakakita, pakibalik na lang. Ayan, lightning. Baka tinamaan ng kidlat yan. Di naman, ha? Huwag naman sana, Lakay. Huwag naman inasusena, ha? Ay, good morning, Senator Bebot Bello. Ba, talagang tatakbong senador, ha? Ayan. At yan ang kabuhan natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister L po, Elaine Api. Stay safe, everyone. God bless you. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye. Stay safe. He ain't heavy. He's my brother.